Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Ano naman to? Ano na naman to? Mga guro daw. Kinundi na ang libro ni VP Sara na isang kaibigan. Pero tahimik sila sa 20 million Sona food ni BBM. 'Di ba? Nakaka-lurky lang. 100 million na para sa 200,000 na kabataan na puwedeng they love reading the books of VP Sara Duterte kumpara sa 20 million Sona food na mga elitista, mayayaman na nakakain. 'Di ba mga kabibig? Nakakatawa lang itong balitang ito. Basahin ko mga kabibig ha. Misplaced priorities daw ang ginawa ni VP Sara. Teachers, slump. VP Sara, 100 million vanity book project. Grupo daw ng mga teachers and education workers criticize yung libro ni VP Sara kung saan kung saan it's tungkol sa isang kaibigan. Sabi ni Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir, sabi niya, the allocation of such a significant sum for a single book project is a glaring example of misplaced priorities. ACT condemned the Office of the Vice President 10 million budget request for the reproduction of the book titled Isang Kaibigan during the Senate Finance Committee's budget deliberation of the OVP's 2025 proposed budget. Sabi pa ni ng ACT, our public basic education system is in dire need of resources to provide adequate textbooks and learning materials for students. Yet, we see the Vice President seeking to publish her own narrative with taxpayers' money and diverting public funds to projects that serve personal interest. Yun ang problema, no? Kung ang iniisip mo sa libro ni VP Sara ay personal interest, natural, negatibo ka talaga. Di ba mga kabibig? Eto pa mga kabibig, natatawa lang ako sa mga lawmakers mga kabibig. Una itong sino ba ito? Si Raul Manuel. Sabi ni Raul Manuel, next week, August 27, 1:30 p.m., nakatakdang humarap sa Kamara ang OVP para sa budget briefing. Makakaasa ang taong bayan na hindi pahihintulutan ng representasyon na ito ang paiwas na pasagot ng nakaupong Vice Presidente. Point of order agad yan sa akin kung lilihis sa topic. Ay talaga Raul Manuel, point of order. Tingnan natin kung kaya mo ba si VP Sara Duterte? Hindi nga kinaya ni Risa Hontiveros si VP Sara Duterte. Ikaw pa ba na maraming dalang bala si VP Sara sa'yo? Baka magulat ka lang na may mga sikretong lalabas. Because we don't know, di ba? Knowing si VP Sara noon ay Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Knowing VP Sara, ay nako, alam mo na, maraming mga resources yan. Itong si Manuel Oy, naghamon pa kay VP Sara na makakaasa daw ang taong bayan. Ay talaga Manuel, taong bayan, ginamit mo pa ang taong bayan. Ay nako, wag ka na mag-ingay Raul Manuel. Ipakita mo kung paano mo tingnan natin kung paano mo suspalpalin si VP Sara. At excited din kami kung paano ka sasagutin ni VP Sara. Habang ito si Franz Castro mga kabibig, ay nagdrama na rin kapipig. Oo, nag-react din tungkol dito. Gusto yata nilang mag-share sa kanilang point of view regarding this issue. Yan, kapibig ha? Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro says she will block the funding of the book project. Hindi pwedeng pondohan ng gobyerno. The government can fund a book she wrote and then distribute it to people. If she does that, any government official can do it. We don't even need that book. It's like propaganda. Oh, iba-black daw ni Franz Castro. Propaganda, Franz Castro? Naku, sasagutin ka talaga ni VP Sara. Maghanda-handa ka. Ang libro
na siya ang author tapos ipamimigay sa mga tao. Pag ginawa yan, edi kahit na sinong government officials, pwedeng gawin yan. Hindi 30 years married. How do you guys do? Right? Yan mga kabibig. Yan ang sinasabi ni Franz Castro yata na parang ibablock niya ang libro ni VP Sara. Legacy kung kaya niya. Ay mga senador nga, si Risa Hontiveros lang mag-isa. Pero kabibig, maraming mga congressman na parang ayaw kay VP Sara. Sabi pa ni Franz Castro mga kabibig na talagang, anong sabi niya? Na excited na siyang makita si VP Sara. Tingnan natin mga kabibig ha. Tingnan lang natin kung uobra ba itong si Franz Castro. Nako ba kabibig? Ay, ang hirap. Pati libro ni VP Sara. Meron pala akong nakitang video mga kabibig ha. Baka ito ay pwedeng isupalpal kay Raul Manuel at Franz Castro. 'Di ba? O, yung mga lawmakers natin. Iba-block daw nila ang ano ni VP Sara. Panoorin natin 'to mga bibig ha. Jen Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila tapos siya po yung nagsundo po sa motor tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week. opo, 1 week. Congressman na siya noon. Di ba? Parang hindi pa That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para mag full-time NPA. Tapos nung hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Hindi ba siya ready? Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng Nung kabataan. umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system. And I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas. Pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So dati siya student regent ng UP. Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay senior. Meron pa. Yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin, sir. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman, sir, kasi Hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo 'yun, kung actually pwede naman siya lang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila kami lang nagsasalita dito. I suggest that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek, Ay, sorry. invitation lang naman, no? While we Yan mga kabibigan. Ito yung hearing noong nina Senator Bato de la Rosa at yung hearing about the NPA recruitment sa mga school. So,
Yun na nga eh. Yun ang pino-point out nila na, sige, iba-block nyo ang libro. Ayaw nila na maipasa ang libro ni VP Sara, pero ready na ba kayong sagutin si VP Sara? Naku, excited yan, kabibig. Marami ang manonood dyan. So ano ang iyong komento tungkol ito, mga kabibig, na mga guro daw? Mga guro ba talaga? Or ang ano lang, party list lang? Ginamit lang ang mga guro para sa kanilang opinion at ideya at gusto nang i-block itong libro ni VP Sara. Hindi na aprobahan daw ang budget na ito para sa libro. Bakit kaya sila takot na takot, no? Libro lang pala yun. Pwede namang mag-suggest sila na, tanggalin nyo lang pagmumukha ni Sara dyan para makita talaga na hindi gagamitin ni Sara for politicking. 'Di ba? Yun kasi ang pinopoint out nila. Baka ipolitika ito ni Sara. Baka nagplano si Sarang tatakbo. Yun lang mga bigyan ating latest level po dyan. Don't forget to like, subscribe to your video. Don't forget the Gcash. Bye everyone. See you next time.